Paano ba makuha ang loob ng isang maselan at striktong amo? Bibigay ako ng tips, guys. Pag bago ka pa lang dito or hindi ka pa nakapunta dito, kailangan mo nang ihanda ang sarili mo. Kailangan panoorin mo tong video na to para magka-idea ka agad. Kasi pag nasa Pinas ka pa lang, guys, hindi mo pa alam kung anong dadatnan mo dito. So, mabuti yung may idea kayo para prepared kayo kung sakaling pagdating nyo dito mabait, strikta, masungit, or ano pa yung ugali ng amo nyo. Tara, sa Hong Kong! Dito sa Hong Kong, guys, yung mga amo, iba-iba yung karakteristik, iba-iba yung pag-uugali. Yun na nga, may masungit, may maselan, may sobrang selan, guys. Mayroon ding mabait, guys. Na-try ko na yan na magkaamo ng mabait. Yung wala ka talagang masabi sa amo mo. May amo din akong na-try na may pagka-perfectionist. Yung isip mo at saka katawan mo pagod, yung ganun. May amo din ako na yung amo ko, yung pangatlong amo ko, isakto, katamtaman lang. May pagka-strict na, may pagka-okay, hindi mo ma-explain. Kung pagdating nyo dito, guys, yung amo mo is masungit. Yun yung una mong mapansin kung masungit ba siya o approachable. Kasi nag-uusap pa lang kayo niyan eh. So, ang gagawin nyo talaga niyan, kahit na hindi nyo pa alam kung masungit ba o mabait, una talagang gagawin nyo, guys, is mag-smile kayo. Yung face nyo, guys, kailangan jolly. Yung pag unang impression pa lang nila sa'yo is okay ka, masayahin ka, mabait ka, maganda yung aura mo. Kasi yun yung pinaka-importante, guys, yung pinaka-unang impression nila sa'yo. Bahala na sila kung masungit ba sila or ano ang ugali nila. Basta yun yung una mong ipakita sa kanila. Para all the way, ganun na yung mood mo. Steady na yun, guys. Kahit na ano pa yung nararamdaman mo, always positive yung mukha mo. Always ka nakasmile. Kasi pag masungit sila, guys, at ang mukha mo is nakasimangot or seryoso, o alam mo yung pasan mo yung mundo, mas lalo pa yan silang susungit sa'yo. Mas lalo pa yan silang, yung first impression nila sa'yo is hindi na maganda. So, dumoble na yung ipapakita nilang ugali sa'yo, attitude sa'yo. So, yun ang pinaka-importante, guys. Yung first impression nila sa'yo is ganun ka. At, so, kung yung mga araw mo na bago ka pa lang na nag-a-adjust kanila, hayaan mo lang, guys. Huwag mong dibdibin, huwag kang, pag pumunta ka kasi dito, kailangan mo kailangan mong hindi ka matampuhin, kailangan mapagsabihan ka, kailangan nauutusan ka. Kung madam tayo sa Pilipinas, dito, utusan tayo. So, pag inuutusan tayo, or the way sila mag-utos, ganyan, huwag na lang natin masyadong dibdibin. Mag-focus tayo sa trabaho natin. Yung makuha natin yung loob nila muna. Doon muna tayo. Kasi yun yung importante, guys, yung pagdating mo pa lang. Maraming dumadating dito na nati-terminate agad dahil dyan. So, yan yung una mo munang lampasan na stage dito. Basta pag-aralan natin na lahat naman tayo, kahit ako nga, yung the way lang na magsalita yung amo natin o yung ibang tao, the way mag-utos sa atin is iba na yung tono. May mararamdaman tayo, 'di ba? Pero pag dumating ka dito, guys, yun yung pag-aralan mo na wala lang. Huwag kang mag-expect na pag may tinulungan mo sila or may gagawin ka, mag-thank you sila. Huwag kang mag-expect na pag ma-appreciate nila yung luto mo, ma-appreciate nila yung hard work mo. Basta go ka lang ng go, focus ka lang, gawin mo lang yung best mo. Sa huli, marirealize din yan nila, ma-appreciate ka rin nila.
Kasi kung yung iniisip mo is ganito naman yung tingin nila sa akin, ganito na lang, wag po. Kasi double dead na tayo dyan. Mas lalo tayo mapapalayas. Kailangan nating mag-aral ng positive attitude pagdating dito. Alam mo, ako nung yung amo ko yung may pagka-perfectionist, kahit pagod na ako, kahit gusto ko nang sumuko, lumalaban pa rin ako. Kasi may goal ako na gustong matupad. So, sige lang, basta gawin ko lang yung best ko. Yung best mo guys, wag mong bawasan. Gawin mo kung pwede i-level up mo para yung matigas na puso ng amo mo is mapapalambot mo. Tao lang sila guys. Tao lang sila na lumalambot din. Depende yan sa atin. Kung hindi talaga makaya, tiisin na lang ng 2 years. 2 years lang naman yan. Kaya yan hanggat hindi ka ginugutom at hindi ka sinasaktan. Kayanin mo. Kasi yan yung napansin ko dito, yung mga bagong dating dito. Kung hindi nati-terminate, nagbe-break sila ng contract dahil yan yung una nilang na-encounter na hindi nila nakaya. Yun pa lang guys, kailangan kayanin nyo na. How much more yung iba nyo pang mga pagdadaanan. Yan yung mabibigay ko sa na advice para sa mga aspiring domestic helper dito sa Hong Kong or sa mga coming na dito na hired na. Kung kuripot sila sa food, gumawa ka ng paraan na hindi ka magutom. Gumawa ka ng strategy. Mayroon naman yan na paraan. Tulad ko noon, konti lang yung breakfast sa umaga. Kulang sa akin. Ang ginagawa ko, bumibili ako pag pupunta ako sa palengke. Bumibili ako ng tinapay. Pandagdag. Yun yung ginagawa ko. Pwede ka rin bumili ng ibang food mo sa palengke. Namamalengke ka naman yan Hanggat matapos yung kontrata mo, kasi yan lang talaga yung kailangan mong lampasan. Makatapos ka ng isang kontrata, kahit ikaw na pumili ng amo mo dito. Pumili ka ng isa lang alagaan, yung ganun. Pumili ka ng yung tatlo lang yung pagsisilbihan mo, mag-asawa lang at anak nila. Yung wala nang lola, wala nang kung ano-ano pa na nakasama sa bahay. Kung ano man yung madatnan mo ngayon sa bahay ng amo mo. Kasi mayroon kasi na pagdating dito kasama sa bahay yung lola at lolo, or may kasama sila sa bahay na kapatid. Yun pa yung pagsisilbihan mo. So ang puhunan talaga guys, pag ganyan yung amo natin, ang puhunan talaga is kailangan talaga natin magtiis. Lahat ng hindi kaaya-aya, kailangan natin pagpasensyahan lahat. At kailangan natin ng pagtsatsaga. Tsaga lang talaga guys. Yun talaga yung puhunan. Yun talaga yung i-practice nyo sa sarili nyo pag nag-apply pa lang kayo papunta dito. Mahirap guys. Mahirap guys. Kailangan mo yan pagdadaanan pag pumunta ka dito. So, yung expect the unexpected, kumbaga. Yung mga hindi mo naranasan sa Pinas, dito, mararanasan mo yan. Yung magaan ang buhay mo sa Pinas, dito kabaliktaran. Hindi, yung pinasok natin, kailangan nating intindihin at isaisip yung ipinasok natin dito na trabaho, domestic helper. Kung ano yung mga duties natin dito. Hindi tayo pumunta dito para sa ibang trabaho. Ang pagiging DH mahirap. Nakakapagod, nakakasawa, nakakalungkot minsan, pero kailangan talaga natin guys magtiis yun yung pinasok natin. So lahat
kakayanin natin. So, pag pumunta kayo dito, kailangan matibay talaga yung loob, guys. At may determinasyon. Seryoso na ako doon na. Kasi gusto ko talaga masabi yung gusto ko sabihin. Hindi talaga magaan ang buhay, guys. Pag mahirap tayo. Pag pinanganak tayo, mahirap. Pag namumuhay tayo, mahirap. Kailangan talaga nating makipagsapalaran sa ibang bansa. Kahit mahirap yung trabaho. Kailangan lang natin ng mag-focus tayo sa goal natin para makauwi agad. Yun din yung i-apply ko sa sarili ko kasi matagal na rin ako dito eh. Kailangan ko na rin mag-focus. Ay naku, guys. Hindi mo talaga mapaplano yung buhay, hindi mo talaga kung pwede lang na i-drawing mo yung buhay mo na para, ay, gusto ko ng ganito, ganyan. Magic, mangyayari agad. Kailangan mo talaga, guys, paghirapan. Gapangin mo kung pwede lang para matupad mo yun. Yung mga nababalitaan ko na umuwi, noon nung umuwi ako ng Pinas, may nakasabay ako. Katabi ko siya sa eroplano. Ilang months pa lang doon siya dito, 2 months, umuwi, guys. Tinanong ko siya anong dahilan. Hindi niya daw makayanan yung trabaho. Yung alaga niya daw makukulit. Yung siya lang daw napapaiwanan sa mga alaga niya. Yung mga alaga niya naughty. Hindi niya daw kaya. Napapagod daw siya, na-stress daw siya. So pagdating mo dito, yun yung dapat mong labanan, guys. Kasi sayang yung, alam mo yun, yung effort mo, yung pagod mo. Lalong-lalo na yung gastos ano yung gastos na hindi natin alam na yung gastos na I'm sure inutang pa natin yun. Kung hindi man sa sarili nating bulsa, ipinang-utang pa yun. Kung sino man ikaw umutang or kung sino man umutang para sa'yo. Na lang naman yan, guys, na mahirap. Sa katagalan na andito ka, ma-enjoy mo na yan. Yung iba nga, tumatagal na dito, hindi na naisipang umuwi. Kasi, nasanay na sila. Mag-enjoy ka naman dito pag day off mo kasi nagdi-day off ka naman dito. Hindi ka naman nakukulong sa bahay dito. Pag day off mo, may day off, may holiday. So, may free time ka para sa sarili mo. So, makakapag-relax ka, mamasyal ka. Or kung namimiss mo yung pamilya mo sa Pinas, i-meet up mo yung kamag-anak mo dito, mga friends mo, para may makausap ka. Kaya sa mga magkakaroon ng amo ng ganyan, alam nyo na kung anong puhunan ang pwede nyong ibigay. Yung pinaka-best nyo. Yung pag-uunawa, pagtitiis, pagtsatsaga, pagpapasensya, lahat na. Tagalog, pare-parehas ang meaning na sinabi ko. Diba? Yan yun lang talaga ang loob nyo. Gaya ng ginawa ko dito, tumagal na ako sa ganun. Patibayan lang ng loob. Yun lang, guys. Naparami na ako ng sabi. Sa mga bago pa lang, please subscribe naman po sa aking channel. Thank you sa mga viewers, subscribers, at ang aking supporters. Thank you po. Bye-bye!